Kamusta na mga kaibigan? Ang tagal kong hindi nakapag-upload. So, i-flex ko muna tong store na to. Dito kasi ako bumibili ng mga pyesa at ng mga ginagamit ko. Ito ay Lucky 88 sa Pampanga to, mga kaibigan. Mga interested pala na taga Pampanga, ito po yung address. Pampanga San Simon 605 Quezon Road. Ngayon mga kaibigan, kung mapapansin nyo, bumili ako ng mga kailangan ko sa aking gagawin na battery station. Unahin ko na dito sa listahan ko yung 12 volt barrel plug na female, tatlo yan. Ito ay mountable, kaya ganyan yung itsura niya. Meron siyang nut na napakanipis. Tapos bumili rin ako ng soldering wire na 0.8 mm at meron din ng male na barrel port. At syempre mga kaibigan, meron tayong XT60 female na dalawa, tapos isang male. Yan, tapos naka pigtail na siya. Itong wire na pala na ito mga kaibigan, solid wire siya, kaya yung una nag-alala talaga ako kasi baka masunog siya sa output, pero hindi mga kaibigan, kaya niya ang 10 amps mga kaibigan. Tapos pala mga kaibigan, itong plugs kailangan ko rin sa battery kasi diba naghihinang ako, wala naman ako spot welder, kaya ito binili ko to para mabilis. Tapos meron pa siyang needle dito mga kaibigan. Kung mapapansin niyo yan, is na-cut out ko na yung aking food container na lalagyan. So malaki-laki rin itong lalagyan na binili ko. Gusto ko kasi mangyari yung battery pack ko is 45 amps pataas, okay, kahit mag 50 amps, kasi gagawin ko siya na power station na may 500 watts, pero pwede pang magbago yon, depende kapag nabuo ko na yung battery pack. Sa ngayon ganito muna, 3S2P. So yung kada isa po niyan na battery, meron po yung capacity na 1,200 mAh. Okay. Tapos ito, meron akong LBD. Malaki po kasi ang role ni LBD dito para yung discharge ng BMS niya is hindi masagad. Itong 18650 mga kaibigan, low capacity cells. So bagay na bagay ito para sa high drain na current tsaka sa charging. Pero sa recharging niya is gagawin ko normal charge lang, hindi ako magpa-fast charge kasi low capacity na to. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, dito sa plastic box, yung LBD circuit is nasa loob, paloob siya. Yan o. Okay, supportado siya ng popsicle stick. Yan, nagawa rin ako na maliit na box sa loob. Yan o, ganyan, para maprotektan yung ating LBD. At yung pinagtabasan ko dito sa pabox sa shape na to is ibabalik ko lang din dyan, tapos susukatan ko na maayos para magkaroon siya ng cover. Napagtanto ko kasi mga kaibigan, kailangan maibalik ko yung takip na tinabas ko rito, tapos konting trim lang para maayos, kasi may times na baka mabasa talaga to at baka mag-replace pa ako. Kaya ayan, nakatakip siya. Okay, so kung paano ko ikakabit ulit yung plastic dito, so soon malalaman natin yan kung paano. Tapos mga kaibigan, bumili ako ng BMS. So diba dati hindi ako nagbi-BMS, ngayon balik tayo sa BMS. 3S
Tapos ano siya, 40 amps. Malakas-lakas din. Tapos balance picture pa yan. Ayan, balance board. Tapos may protection din siya. Syempre mga kaibigan, magtatanong kayo kung bakit ako napabili ulit ng BMS. Hindi naman ako gumagamit ng ganito. Just in case kasi si LBD magloko, at least may protection tayo, secondary protection sa battery. Yan po yung dahilan kung bakit ako bumili ulit ng ganito. Ito yung napansin ko mga kaibigan, yung wala akong ginagamit na BMS. Okay naman si LBD, yung low voltage disconnect. So nakaka-cut off naman yan ng solid. Kasi may mga settings yun. At talagang ko-controlin mo yung settings niya. Okay naman. Kaso nga lang mga kaibigan, hindi talaga maalis sa isip ko kapag what if na short circuit yung LBD o kaya nabasa at hindi na siya gumana, tapos tuloy-tuloy pa rin yung output, paano yung battery? Yun kasi yung mga kinonsider ko mga kaibigan. Kaya bumili ako ng BMS na 3S 40 amps. Okay, para syempre maglalabas talaga siya ng malakas na current, no? Yung 40 amps nga, tsaka input pwede siya sa mga 40 amps, pero hindi sasagad. Ganito kasi ang ganap mga kaibigan. So si LBD yung primary protection natin, tapos si BMS na 3S 40 amps, siya naman yung secondary na protection natin. Kung sakali mag-fail yung primary, meron tayong secondary protection mga kaibigan. Ganun lang po yun. Dapat sa inyo rin mga kaibigan, sa mga mahilig mag-DIY din na kagaya ko, consider nyo rin na hindi lang isa yung protection nyo, dapat dalawa o kaya tatlo mga kaibigan. So ayan mga kaibigan, ito po yung part 1 ng ating video sa paggawa ng battery station. So may model to, 0005 yung model niya. Gagawan ko na lang kaagad ng part 2 to mga kaibigan para hindi kayo mainip. So gagawin ko yung best ko para mahabol ko yung part 2. So kung nagustuhan nyo ang ating video mga kaibigan, so huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, share at mag-comment sa baba. Okay? And I will see you next time mga kaibigan. Bye bye!